Alam ko, may mga magtatanong sa inyo kung bakit nasisira yung mga rocker arm bearing. Okay, sasagutin ko po kayo, pero hindi ko sure kung papanigan nyo ako. Sasagutin ko kayo dahil para lang yun sa akin. Yung pananaw ko kung bakit nasisira yung mga rocker arm bearing. Okay. Ayan. Ayun. Hindi ko pa ginagalaw. Ito po ang sira. Ayan o. Cam bearing. Laglag. Yan. Ito yung Sniper 135. Galing pang Bunuan, di ba? Bunuan. Carb type 135. Kargado siya. Pero nag-ingay. Ayun, kita ko nga yung makina. Puro gasket. Medyo malaki-laki. Ito yung may karga. Okay naman daw, kaso nga lang nag-ingay lang. Yung gumawa nito kaibigan din nila, kaso malayo pa, kaya balik sa akin. Yung dati may-ari nito, ginawan ko na yung smash niya. Ayan. Kaya dito siya ngayon humihingi ng opinion. Ayan, okay. Parang baka lang Wala siya kasing center stand, master. Kaya Ay, wala siyang center stand. tinanggal kasi pag yung dating may-ari bumabangking sila, gagasgas daw talaga yun. Wow. Malupit pala may-ari. Oo. Ay, yung dati may-ari. Oo, yung dating may-ari. Kasi kwan po sila Nagra-ride sila ng malayo. Oo. May mga kasabay din silang mga kargadong motor, may mga branded din, may kasamang, may tukpa nga na 380 ka sa kasama. Kaya yun. Ang layo pa ng pinanggalingan nito, Bunuan pa. Build siya ng Agno. Build ng Agno. Oh, magaling yung mga taga-Agno rin Opo. mag-build. Baka kilala nyo din yan mga kwan. Ay, baka may kakilalang mekaniko doon sa Agno. Ang kwan nila Ano yan? Alam po namin mas nakilala to sa Agno eh. Kilala nila sa Agno. Kilala nito sa Agno. Itong unit na to, kilala nila to. BMRC. Kilala nila. Baka kilala na ito. Kilala natin, malay nyo. Kung anong maitulog natin dyan. Parang baka lang natin, tinatanggal oh. Pero may side stand ko, wala? Meron po. Marami kung magkang malilitasin. Ang motor na to, iiwan kasi kadalasan dito. Iiwan. Kasi gabi rin siya kung makakapasyal dito yun. Ligo. Pero dito yung mga motor. Pero pag nag-iwan sa akin ng mga customer, kailangan may papeles. Nakarehistro man o hindi. Ang importante, may papel. Mahirap. Naghahanap buhay tayo. Sideline ko na nga lang to eh. Di ba? Mahirap makaka-issue. Sige. Subukan mo pa-strike. Okay lang na walang kulan. Tingnan natin kung anong ingay niya. Let's see. Kick. Neutral. Tingnan natin. Matigas. Kaya? Yun, sobrang ingay. Ingay oh. Grabe talaga. Okay na. Okay. Ang unit natin ngayon is Yamaha Sniper 135. Ito yung pinakita ko kanina na dala-dala ng garong na kaibigan natin na galing Bunuan, Dagupan, Pangasinan. Yun, dinala nila dito na umandar nga pero sobrang ingay. Napaka-ingay. Kung literal na ingay, maingay talaga. Ngayon, sabihin ng iba na oo, maingay talaga yan kasi nga loaded. Maingay talaga po ang loaded na makina kasi nga nilakihan po yung engine niya pero yung pinakatawan niya maliit. Lalakihan mo yung puso niya, yung ulo niya, kaya iingay po talaga. Nai-stress po yung mga bearing niya, connecting rod bearing, pin bearing. Ayan po, kadalasan po yun ang mga nag-iingay dahil nga po nilakihan mo yung pinakautak niya, no?
kaya hindi madala-dala yung katawan. Okay, ito po ay ulitin ko, Yamaha Sniper 135. Kargado po siya. 68mm po. Yan, 68mm. At saka, ang sabi nila, yung may-ari at saka ang dumala is naka-super head. Yung head niya, pang Sniper 150 na po. Loaded po to. Kasi ang Sniper 150 is 57mm lang dapat po ang stock ng cylinder head block natin. Pero ito, 135 ang buong motor. Ang unit natin, 135. Pero ito, ginawa niyang 65mm. Kaya loaded po to. Mas higit pa sa 150cc. Ano nga ba yung dapat natin gawin? Or tingnan kung bakit nag-ingay ang isang motor, loaded man o hindi. Unang-una, ang gagawin po natin, check upin natin yung langis niya. Kadalasan, sa mga argado, nagbabawas mo ang langis. Baka kako, kulang na yung langis. Or tama ba yung langis na nilagay? Pang dekambyo ba yung langis na nilagay? O baka naman pang matic or pang scooter ang nilagay. Magkaiba po yun. Pangalawa, natural lang po sa argado, ang bore niya, bore kit niya, hindi siya pit na pit. Doon sa pinaka-bore niya, yung piston niya. May mga dahilan po yung bakit niluluwagan ng konti. Ayaw kong ipaliwanag, alam po ng karamihan yan at ng ibang mekaniko at mga nakaranas ng pag-upgrade. Kaya kadalasan sa mga argado, medyo may usok ng konti or wala namang usok, nagbabawas kadalasan. Okay, ando na tayo kung bakit nag-ingay dahil sa langis. Kulang nga po or pwede na tuyuan na hindi na malayan. Pwede sinabi na, halimbawa, ikaw yung may-ari. Sabihin mo, ay, kaka-change oil ko lang yan nung nakarang araw or nakarang linggo. Pero siyempre, ginagamit po natin ang ginagamit yung nagbabawas yan. Ganito ang pagtingin po niyan. Okay? Turo ko po sa inyo. Ang pagtingin niyan, para hindi mo nabuksan yung pinaka dipstick mo, pero mas madali kung dipstick. Tingnan mo kung tama ba yung level. At kung hindi na, nagbabawas po yun. Dahil nga maingay to, ito pong motor na to, yung dipstick niya wala na po. Nilagay dyan is breather hose na lang po sa lagay ng dipstick kasi nga argado. Pwede mong tingnan po sa tambucho kung nagbabawas ba ang langis o hindi. Ganito lang po yan. Pakita ko po ng literal. Okay? Lipat tayo sa tambucho. Ayan. Ayan po. Nandito tayo sa tambucho. Ngayon, kung mapapansin nyo, naglalangis yan, no? Sige, malinis ang kamay ko. Dukutin ko. Ayan. Naglalangis siya. Indication na tumatagas or may leak ang piston or valve sa loob at napabawasan ang langis. Kaya siguro maingay dahil kulay na yung langis, pero pwede rin na nagasgas po yung bore kit niya. Kaya maingay. Okay, ulitin ko po. Isa pang daliri. Malinis yan. Ayan, oh. Diba? Napakalaking porsyento na sira po ang bore kit na ito. Paano nga ba makita or malaman? Pangalawa, tingnan nyo po yung tensioner niya. Ayan po yung tensioner niya. Kulay pula na siya. Naka-manual tensioner na. Kadalasan, sa mga loaded or kargado, pinapalitan po ng manual tensioner. Kasi, yung stock po na tensioner, yung di-spring lang po. So, umpisan lagay mo pag kargado ka. Okay, habang tumatagal, masisira at may sira po yun. Kasi iba na po yung impact ng ikot niya, ng timing chain niya, at yung pinaka-guard niya. Dahil spring lang po siya, pwede pong maitulak yun. Dahil modelo po yun para sa stock lang po na engine. Although ito nag-upgrade na, tama lang po na nag-manual tensioner. Ngayon, paano nga ba makita na isa sa dahilan ng pag-iingay is yung timing chain or timing guide? Bubuksan nyo lang po yung etong cover po ng timing gear nyo. Lahat ng motor po may timing gear cover. May timing gear at timing gear cover. Maliban na lang po sa 2-stroke at saka sa mga TMX, yung mga push rod. Pero lahat ng po ng motor na may timing chain, meron po yan timing gear at timing gear cover. Ito po yung pinaka-cover niya.
Ilang tornilyo lang po yan, tinanggal ko na. Kasi kanina, nawala lang yung sounds ng aking mic. Kaya inulit ko yung video. Ayan, tinanggal ko na siya. Bubuksan na lang po natin to para makita natin kung lumuwag ba o hindi. Bago natin galawin ang tensioner, kailangan po muna natin makita ng actual kung ano nangyari sa timing chain. Kung tama lang bang higpit or maluwag or sobrang higpit. Okay, buksan po natin. Natanggal ko na yung tornilyo niyan. Takin ko na lang. Oops, yung coolant. Okay lang yan. Kawag muna natin to. Hindi ko napagandaan yung coolant. Akala ko kasi wala na siyang coolant. Pero sa may mga coolant pa, ano nyo po, lagyan nyo ng bangsahon. Kasi dinala dito nang wala na yung reservoir niya. Kaya akala ko wala na siyang coolant. Okay, buksan na natin. Ngayon, tubig po yan ang galing na dito sa block niya. At saka dito sa lagayan niya ng coolant. Ito yung sinasabi ko kanina na bago natin galawin ang tensioner natin, kailangan mo natin check upin yung pagkaka-adjust niya. Dapat bukas po. No? Huwag yung mag-a-adjust lang kayo na higpitan nyo lang na hindi bukas po itong cover dito para makita. Mas maganda po or mas mainam kung bukas. Okay, tingnan natin kung tama ba. Ayun o. Mahigpit naman po. Tama lang yung timing chain niya at yung guide niya. Yung pagkaka-adjust na itong tensioner niya, I think, para sa akin, tama lang. Na sobra lang ng higpit. Siguro sinobrahan ng higpit lang to dahil maingay in-adjust. Baka ganun yun. Hindi ko sure mahirap pong manira ng ibang mekaniko dahil kapwa mekaniko rin po yan. Wala pong siraan dito sa ating po nilapit. Tayo di po magbubukas. Kasi sabi ko sa nagdala dito, check upin ko po kung kaya kong gawin, gagawin ko. Kung hindi ko makayang gawin, sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi ako magaling, yun lagi ang sinasabi ko sa lahat ng customer. Pero ako, pipilitin kong maayos hanggat may pyesa. Pero kung may sirang pyesa at hindi kayang ibigay ng customer, wala po tayong magagawa doon. Ganun lang po ang labanan po dito. Tanggap ako po yung mekaniko. Tanggap po kung kaya o hindi. Ayan. Okay naman siya. Okay. Ang gagawin natin ngayon, babaklasin na natin lahat para makita yung loob kung tama ang hinala ko na ang sira ay piston po. Nasira po yung mic natin or naglobat yung mic natin kaya mag-aano lang tayo, magdadab. Okay, tinignan na natin yung yung top dead center natin diyan sa magneto. Okay naman, tama naman siya. Siyempre, pag nakita mo yan diyan, dapat yung top dead center ng timing chain saka ng timing gear is nakatapat po doon sa markings niya. Yan, tatandaan nyo po, dapat magkatapat yon na timing gear at saka yung sa may magneto niya, naka-top dead center. Ayan, nabuksan na natin. Yan, akala ko hindi pa tapos yung hindi pa sira yung bearing ng cam bearing, ng rocker arm bearing. Yan. Nung ginalaw-galaw ko, ayun, nakita ko na siya. Na sira po yung rocker arm bearing niya. Kalas-kalas na. Kumbaga nakapatong na lang kaya sobrang ingay pala. And then yung exhaust niya sobrang luwag ng pagkaka-adjust. I think hindi sa adjust yan. Siguro dislocate na yung pagkaka-tappage niya kasi nga bumigay po yung isang rocker arm sa intake. Kaya yan yung cost ng pag-iingay niya. Kada start po natin yan. Ang mahirap dyan or nakakatakot talaga yung natanggal na bearing niya. Yung pinaka roller na bearing niya. Marami po yun, mahabang pabilog. Sana hindi pumasok sa loob. Actually, hindi naman talaga papasok yun dahil close po yan. Pero meron pong isang butas dyan na pasukan ng langis or labasan ng langis sa puntang timing chain na pwede or tendency na mahulog po doon yung mga peraso na nabasag or yung roller ng bearing niya. Saan natin? Ngayon, isa pa yung nakita natin.
Maluwag po itong tensioner natin. Ayan. Ayan. Maluwag yung tensioner natin. Siguro dahil sa vibration. Kaya ugaliin po talaga, inulit-ulit ko na maglagay po ng Loctite. Lalo na sa mga loaded po at mahilig mag long ride, be sure lang po maglagay po tayo mga Loctite sa mga tornilyo or mga nuts natin para hindi siya luluwag. Etong timing tawag nito, itong ano natin, itong tensioner natin na manual tensioner, maselan po ito pag maluwag. Lumuwag po yung nut, ang tendency nito, pwedeng lumuwag tong yung tensioner natin mismo or pwede rin mas sumikit sa dalawa. Kaya lagi po tatandaan, mag-Loctite po tayo. May napansin po tayo dito. Ito yung madalas na sinasabi ko, lalo na sa mga naka-water cooled, tapos yung mga, lalo na sa mga naka-sniper, no? Pag naglalagay kayo ng gasket, be sure na original po ang ilalagay natin na head gasket. Ang base gasket, ganun din po. Ito, may palaman to. Ayan, no? May palaman din to. Okay. Yung head gasket po natin, ulitin ko, original po. At saka, huwag nyo pong lalagyan ng, katulad yun, no? May mga tri-band. Pag tagal-tagal po yan, pag natuna po yung tri-band na yan, at nagkaroon ng leak ng konti, tuloy-tuloy na po yan, magmimix na po yung engine oil at saka yung water coolant natin. Napakaselan po niyan. Kaya wag kayo pong maglalagay ng tawag nito, gasket na yan or tri-band. Pagpalit na lang po kayo, mura lang yon, 100 plus na naman ata yun sa Yamaha. Haluwakin na natin to. Yan. Haluwakin na natin yan siyempre. Hindi naman natin kaya mag-video ng napakahaba kasi mapupuno yung memory ko. Cellphone lang yung gamit po kasi natin. Pasensya na kayo. Wala tayong tawag nito, yung mga camera katulad ng mga vlogger ng mga sikat. Wala tayong pambili nun. Kaya cellphone lang. Tiyagaan lang ba, kumbaga. Okay. Ito na yung the moment of truth. Ayun. Kulang ng isang washer. Yung tatlo meron. Itong isa, wala. Kulang po ng isang washer. Ayan. Sir na may-ari. Owner ng motor na to. Ayan po. Kulang. Wala po talaga kahit sa loob. Ayun. Doon napunta sa kabila ata. Naging dalawa yung washer na ito. Ang nangyari po sa kanya, huwag lang natin sisihin yung gumawa, no? Baka may purpose din siya, hindi ko rin alam. Nangyari sa kanya, yung banda dito sa kaliwa, walang washer. Dun sa kanan naman, dinoble yung washer. I don't know kung anong dahilan. Siguro may purpose yun. Hindi naman niya gagawin yun kung walang purpose. Or maliban na lang, baka nakalimutan, nakaligtaan, baka siguro pagod na. Ayan. Oh, yan, nalagay ko na sa tamang pagkaalagay. Yan, 4 na siya. Kompleto na. Hindi ko po binaligtad yung kita-kita niya naman sa video, di ba? Doon galing may washer. Dito yung wala. At hindi ko na naman po napansin na lobat na pala yung mic natin. Local lang kasi yung mic natin, mumurahin sa Shopee. Kaya double ulit tayo. Ayan, bubuksan na natin yung pinaka-head. The moment of truth. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mahilig po talaga akong mag-video ng mga ginagawa ko. Lalo na mga iniiwan na motor dito sa garahe natin para sa documentation. Ayaw ko kasing masisisi ng may-ari. Baka pinalitan ko o sinira ko. Sinabi ko lang na sira, yung pala hindi. Parang ganon. Iwas na iwas po tayo sa ganong issue. Ayan, nung natanggal po natin, may mga nahulog po. Ayun na po yung sinasabi ko kanina na yung laman loob ng bearing. Ayan, tingnan nyo po. Ayan o, yung bilog na mahaba. Ayan po yung pinaka-roller ng bearing niya. Ayan, dami niyan. May tendency po yan na pumasok sa loob ng makina kahit dun sa labasan o pasukan ng langis dyan sa may papuntang timing gear or timing chain. Meron po yan napakaliit, pero napakaliit na
potential na makapasok siya doon kasi medyo nakaangat po siya. At dahil nga nagkahulugan na, siyempre tataktak na natin yan. Yan po ang nakita natin. Ayan yung panggitna ng bearing, yung sa rocker arm bearing, at saka yung mga roller niya. Yan, kung papansinin nyo po yan. Ayan naman po yung outer ng bearing natin na nakuha kanina, nakapatong lang. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag naglalagay po tayo ng mga silicone gasket, tri-band, or ano pa man ang tawag dyan. Ayan o, nababawasan po yung daluyan niya ng water coolant papunta sa cylinder block niya. Ayan, kaya yung circulation ng water coolant is humihina, kumbaga hindi masyado nag-response, nag-overheat po siya kasi nga po imbis na 100% yung butas, nagiging 30% na lang ang butas. Kaya kayo kung mag-top overhaul kayo ng makina ninyo, lalo na sa mga naka water coolant katulad ng NMAX, Aerox, Click, mga ganon, mga ATB o ano pa man po yan, tatanda ninyo mas maganda pong gamitin yung original na gasket na lata para dyan sa head nyo, no? Mura lang po sa kasa yun, 100 plus lang yun ang pagkakaalam ko. Ano po bang pipiliin nyo? Yung 100 plus na yon o bibili ka ng mga 70 to 100 pesos na gasket maker or liquid gasket na yan? Napaka basic po para hindi masakit ang ulo natin. Kasi pag yan tumagal ng konti, yung gasket maker na yan, pwede po may tendency po yan na matunaw at tumagas po yan na cause ng paghalo ng engine oil at saka ng water coolant natin, at pwede rin masira ang pinaka piston natin at block. And another, the moment of truth, tingnan natin kung wala ba siyang gas-gas ang piston niya at sa pinaka-bore niya. Ayan, tatanggalin na po natin yan. Ayan. At yun, kitang-kita, malayo pa lang, kahit madaling araw ngayon, madilim, kitang-kita na sobrang gas-gas po niya. Itutuloy po natin tong video na to pag meron na po yung pyesa ng customer. Pumunta yung customer dito para tanungin at tingnan kung ano mga sira. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin at inuumpisahan yung video hanggang pagkatapos. Maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po yung pag-iwan ninyo ng comment man sana or like. Sana mag-subscribe din po tayo sa mga manonood po natin dyan para updated po tayo sa ating mga videos. Maraming salamat po. Ito si Kamots at sa muling pagkikitang muli.